Ayon sa balita ay pwedeng tumaas ang gasolina ng up to 90 pesos per liter. At alam nyo po ba ang katumbas niyan? Ang katumbas niyan ay ang pagtaas din ng mga bilihin. At ang pagtaas ng mga bilihin ay sigurado marami ang makakaranas ng tagutom. Kaya alam nyo po, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga ganyan na pangyayari sa ating mundo ay nakasulat na po yan sa Biblia. Ang mga gera, ang tagutom, ang pestilence, ang mga lindol, ang mga kahirapan, lahat na po yan nawi-witness natin sa panahon ngayon. At rampant na rin po yung mga panluloko at pangdidisib na mga nagpapanggap na si Jesus Christ sa panahon natin ngayon. Pati yung blood moon na nangyari kamakailan lamang. Lahat ng yan, mga kaibigan, mga kapatid, ay tanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sinabi pa ng Biblia, na katulad din naman ng panahon ni Noah, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung nakikita natin sa panahon natin ngayon? Hindi ba't ganyan yung ginagawa ng mga tao? Sige ang kain, sige ang kagalakan, sige ang kaligayahan sa mga hindi magagandang bisyo, kung ano-ano ang ginagawa. Nagpapakasasa sa mga masasarap na kasalanan para sa kanila. Pero yan po yung malinaw na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam mo, kung ikaw ay Kristiyano at tunay kang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi na ito yung panahon para isipin mo yung sarili mo, kundi ito yung panahon para isipin natin na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay nalalapit na. Yes, walang nakakaalam ng eksaktong araw, eksaktong oras, eksaktong panahon kung kailan siya darating. Pero nagbabala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam nyo, kung ikaw ay Kristiyano, ang dapat mong ginagawa ay magbantay ka. Magbantay ka dahil sinabi ng Biblia na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay parang magnanakaw. Ang magnanakaw, hindi yan magpapaalam para pumasok sa iyong tahanan upang nakawang ka. Pero ganun din ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yan magpapaalam sa atin kung babalik na siya ngayon, bukas sa makalawa, anytime, pwede nang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Pero kamusta ka pag bumalik siya? Kamusta ka? Makikita ka ba niya na naglilingkod, nagtatapat sa Kanya? Dapat, kaibigan, kapatid, masumpungan man lamang tayo ng ating Panginoon na may ginagawa sa Kanyang ubasan, sa Kanyang gawain, na hindi tayo madadatnan, na ang sagwa naman, madadatnan ka ng Panginoon. Ikaw ay nasa inuman, nasa sugalan, nasa bisyo, nasa babae, kung ano-anong ginagawa mo. Dapat madatnan ka ng Panginoon na naglilingkod at nagtatapat sa Kanya. At sa mga mananampalatayang nagbabackslide, kaibigan, hindi na ito yung panahon para lumayo ka pa sa Panginoon. Ito na yung panahon na mas lalo mo pang ilapit ang sarili mo. Nauunawaan mo ang salita ng Diyos, nababasa mo ang Biblia, dapat lang maghanda ka na. Dahil sa oras at panahon, hindi mo alam kung kailan babalik ang Panginoon. Dahil ito ang katotohanan, mas maigi na masumpungan tayo ng ating Panginoong Jesucristo na may ginagawa kaysa naman sa Kanyang pagbabalik, wala tayong mukhang maiharap dahil wala tayong ginagawa para sa Kanyang gawain at sa Kanyang kalooban at sa Kanyang layunin dito sa mundo kung bakit niya tayo iniligtas. Dahil kung magpapatuloy pa ang mga gera na yan, sigurado ang pagtaas ng gasolina ay baka hindi lang 90 pesos, baka mas mahigit pa dyan. So kamusta ang iyong buhay kung ikaw ay hindi pa rin nagtatapat sa Panginoon hanggang ngayon? Kung ganyan yung palala na nangyayari sa ating bansa. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, it is time to be faithful unto the Lord. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.